So yun guys, next assignment natin ay pipick up tayo ng lumber. So yung lumber natin papunta ng Thunder Bay at kailangan may deliver daw this Friday. Problema kung kakayanin natin. Product dito sa Santry. So kailangan pumunta tayo sa shipping office at mag-report. Hanggang 2 PM lang ang pick up daw dito. So ang oras natin ngayon ay 1:39 PM. So kaya pa yan, kaya pa. Tayo sa shipping office pero bawal ang camera eh. May iwan na kayo. Doon ako sa may ano yun oh, makikita nyo yung para malaking bahay. So yun guys, papasok tayo ngayon sa loading area. Loading area number 9. So yun, sasabihan ka kung alam mo na ba yan, alam mo na ba dito, nakapag-pick up ka na ba before. Pag sinabi mo oo, o sige, punta ka na doon, yun ang sasabihin nila. So hindi na tayo titimbang dito ng empty. Kung makita nyo may timbangan, di ba? Dito lang tayo sa gilid. So may speed limit dito. Hindi mo napansin kung 20 or 15 km per hour. So dito sa left side natin, parang 1 to 4 lang to. Loading area 1 to 4 o 1 to 4. So dito tayo, yan oh, may signboard 6, 7, 8, 9, 10. Kung makikita nyo may arrow na yellow. Dito tayo, yan. 15 km per hour pala speed limit dito sa loob ng yard. So kailangan mabagal lang tayo, follow lang tayo sa rules and regulation ng yard. Baka maano tayo, suspindi. Yan, sundan lang natin tong daan. Sundan nyo lang ako. Siyempre stop. Stop is stop. Paglabas guys, dito rin to lalabas. Dito rin tayo lalabas kung saan tayo pumasok. Sa labas, balot yung tenga. So ito yung bibigay natin sa operator, itong papel na to. Remain in your truck all the time unless is traffic. Yan ang instruction. Dito nakalagay oh. Kaya kailangan magbasa-basa rin tayo ng papel para hindi tayo mabuliliyaso. Loader traffic has right of way. Drive with caution. Sila yung mga forklift or heavy equipment, sila ang nasa right of way inside the yard. Remain in your truck at all times unless is traffic. So pag mag-strap, mag-belly strap tayo, doon lang tayo bababa sa truck.
Then pagtapos na sila magkarga, yung pang 3 high, isang strap lang muna ilalagay natin. Doon na natin siya ipo-full strap sa shipping area. Grabe yung mga kahoy dito, no? Parang hindi nabubulok, oh. Sariwang-sariwa pa rin, ayos nung ano, oh. Kasi yung mga kahoy na yan, guys, treated. Yung pinausukan, ganon. Parang tinapa ba? Tinapa. Ayan yung forklift. So nakikita nyo sa left side, may number, oh. 7, doon 6 yung kanina, 6, 7, 8, so pang 9 tayo. Grabe na ano, no? Kahoy, no? Ilang bahay magagawa na ito, oh. So 8 yun, doon tayo sa number 9. Yung mga kahoy na yan, yung mga ito to, treated, waterproof, kumbaga. Mga kahoy na pinausukan, ginawang tinapa. Wala yung number 9, ah. Baka sa dulo. Pilipino rin ang operator dito sa West Fraser dito sa Sunray. Ikot daw, meron din pala. Nakakatakot, baka mabalaho, eh. Kasi di tayo mabalaho. Yung number 10. Ayan, dito tayo, pipila tayo sa mga truck na yan. Dito guys, mahigpit sila, stricto sila, lalong lalo na sa safety na ating mga driver. Kaya pag nagloading talaga sila, nandito lang tayo sa loob ng truck na nakikita tayo ng operator na nasa loob. Then pag kailangan i-belly yung load, lalapitan tayo ng operator at magsisinya sila ng ganyan. Ibig sabihin, ibibili natin yung load natin. Then pag tapos na, totally tapos na siya magkarga, sisinyas naman niya ng belly, tapos go. Belly, strap and go. So istrapan natin ang isa, yung 3 high, at doon na tayo mag full strap sa harap ng opisina, kasi i-scanning pa nila yung barcode niyan, baka matakpan ng strap ng yung mga barcode. Ayan, makikita nyo yung mga kahoy may barcode yan. Ayan, may mga barcode. So yan, operator yan na hindi ako nagkakamali, parang Lito pangalan niya, Lito. So yung karga muna tayo, wait natin siya matapos, then tayo ang next. Tapos na tayo magkarga guys, pero
yung gauge ko sa lead trailer eh medyo mabigat, over. So titimbang tayo para sure. Titimbang tayo kasi yung drive ko medyo magaan, then yung lead trailer ko mabigat. So para sure tayo, sigurado, titimbangin natin dito per axle. Eh ang timbangan nila dito buo. So ililista natin yan one by one kada salang natin ang trailer. Kasi hindi tayo pwede mag-auto sa operator dahil hindi tayo pwede bumaba, di ba? So kailangan itimbang muna natin bago tayo mag-complain. Yan. Kumbaga, follow first before you complain. Para maniwala sila, titimbang natin. Yung timbangan pa naman dito paahon. Pero okay lang, kaya yan. Buti yung timbangan dito dalawa, isang papasok, isa rin palabas. So bubuelo lang tayo dahil titimbang. Yung 53 na trailer over din siya, kaya bumalik yan o papaayos. So ganyan guys, pag hindi ka sure sa timbang mo, mas maganda tumimbang tayo. Or hindi ka sure sa gauge mo, kasi ako sure naman ako sa gauge ko, kaso lang talagang over, mas maganda titimbang tayo. Sa malayo, kasi kung makikita nyo pahon yan, para hindi tayo dumulas. Dumulas lang tayo. Steering muna, ililista natin 5810. Then sunod natin yung steering drive. Tractor and lead naman.
Kasi 3,500 tayo maximum. So ito ay minus natin yan. So gagamit tayo ng calculator. 21,460 minus, wait, ba't lubuan ako? 5810, 15,650. Gaan na. Magaan yung drive natin, yun ang ano eh. So yung load natin sa 3 high, i-move natin ng 4 feet kasi may space pa siya na 8 feet yata yan o 6 feet, pero ipapamove natin ng 4 feet dahil over tayo ng ano eh, ng 1,270 kg. So magaan naman tayo sa ano ng 1,400 sa drive. Kaya pwede tayong magpamove. Kaya punta tayo dito sa ano. Mamaya ko na ipapakita sa inyo yung paano ginalaw nila. Alright. So yun guys, ito yung load ko. Ito yung load na treated. So parang waterproof ito eh, yung kahoy na to. Kaso lang hindi ako makalis dahil nung nag-diesel ako, pagliko ko, masikip pala yung Petropas dyan. Tumama. So umurong ng isang dangkal, kaya stay na lang ako dito for the night. Bukas ko na siya ipapa-arrange. So yan ang load natin para Thunder Bay. So yung ganyang pangyayari, kailangan ipaalam sa dispatch para alam nila na madidelay ang load. So yan, pinaalam ko na. So wala na problema kaysa aalis ako ng ganyan daw yung itsura ng load dahil bawal yan. So yun, natagalan ako dito kasi nga diba inarrange ko yung load ko, mabigat. So inayos pa nila. Yun nga lang, natagalan pa rin ako dahil sa nangyari sa load ko. So yun lang guys, kailangan talaga kung ano man nangyari sa atin, maliit o malaking problema, kailangan ipaalam natin yan sa dispatcher natin or sa opisina dahil walang makakatulong sa atin kundi sila lang. Sila ang makakapag plano kung anong karapat dapat or anong nararapat na gawin sa atin. So maliit o malaking problema, ipaalam natin dahil sila lang talaga ang makakasolve yan. Alright, so dahil yung load ko madidelay, hindi ko siya, dahil delay ako, mag-standby ako dito ng overnight instead na makalayo pa ako, di ba? So hindi ko siya may deliver ng Friday. Not possible talaga na ma-deliver ng Friday. Kaya sila lang ang makakapag makapag-communicate sa customer na madidelay yung load. So madi-deliver ko to by Monday na. Alright, so yun lang, tulog tayo dito guys. Ingat-ingat, tatakbong pogi lang.